karon. So, Ma'am Jocelyn Andamo, Secretary General ng Filipino Nurses United. So, Ma'am Jocelyn, Ma'am, maraming salamat Ma'am sa time na kayo aming makasama sa ngayon. First and foremost po, Ma'am, sa inyo sa Filipino Nurses United, pwede ba naming malaman, Ma'am, kung ano yung stand ninyo against this administration po, Ma'am? Sa Filipino Nurses United, kami po ay isang National Nurses Labor Association. Kami po ay nagpoprotesta sa masyadong garapal at skandalosong massive corruption na nangyayari po sa ating kasalukuyan gobyerno. At syempre ito po ay isang bagay na binibigyan namin ng pansin at kaukulang aksyon dahil naniniwala tayo na ang pera ng taong bayan ay dapat ginagamit ng maayos at husto at ginagamit halimbawa sa social services, no, na dapat tinatamasa ng ating mamamayan tulad ng sa kalusugan, at sana ay dapat nagagamit ang pera ng taong bayan para maalagaan ang mga health workers at syempre ang lalong-lalo na ang kalusugan ng mamamayan at nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan. So, sa simulat sa pulba, Ma'am, nababanaag nyo na yung mga posibilidad for pagpasok pa lang ng 2022, 2023, 2024, even this 2025 po, Ma'am, itong administrasyon na ito, Ma'am? Ito po kasing administrasyon, pagpasok po ni President Marcos Jr. ay marami na pong pangako sa atin, sa sektor pangkalusugan, lalo na at sa sektor ng nurses na sinabi niya na merong mangyayaring pagbabago at nire-recognize niya ang kahalaga ng sektor. Pero makalipas ang 3 taon ay wala tayong nakitang kahit mga initial na hakbang. No? Kaya sinasabi namin nung SONA nitong July ay nabudol tayo. At isa ring malaking budol ay yung mga pangako sa kalusugan, kagaya ng pangako din sa pagkakaroon ng no balance billing, pero hindi naman ito makatotohanan dahil ito ay nangyayari lamang sa salita, at kung meron mang nakakaranas ng no balance billing ay iilan lang, napaka-selective pa, no? Pero ang sinasabi natin ay sa kalagayan ng mayorya ng mamamayang Pilipino ay wala tayong nakikitang pagbabago o pag-unlad sa usapin ng kalusugan at pati na rin sa kabuhayan. In fact, nung last month lang, nung October, sinabi ng World Health Organization na tayo ay nasa world statistics na naman dahil sa tindi ng kalagayan ng malnutrition or stunted or chronic malnutrition ang kabataang Pilipino, na 1 sa 4 na kabataang Pilipino ay malnourished. Hindi ito magandang indikasyon. Ito ay indikasyon ng kakulangan ng serbisyong pangkalusugan, pero higit sa lahat, ibig sabihin hindi umuunlad ang kabuhayan at tindi ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. At sa gitna ng kahirapan, kagutuman at pagkakasakit ay nadiskubre natin na sumabog ang napakalaking iskandalo ng korupsyon at pandarambong sa ating bansa, na kaya nga ito ay naging sanhi ng laganap or massive na flooding o pagkabaha sa halos lahat ng lugar ng ating bansang naapektuhan ng bagyo. Kaya ito ay hindi talaga tama at ito ay nakakagalit, at dapat lang ang mga mamamayang Pilipino ay magkaisa para magprotesta at lumaban para magkaroon na ng pagtigil at accountability ang gobyerno sa nangyayaring korupsyon at pandarambong sa pera ng taong bayan. Oo, so tama nga, no, hindi ligtas yung health sector sa mga mga corruption na ginagawa. Even the Department of Public Works and Highways, wherein 'di ba, nati-check na nga ngayon even yung mga hospitals, health centers,
kulang-kulang pa rin although may mga budget na, Ma'am Aline, ma'am? Yes. Kailan lang, no, nito lang din buwan ng Oktubre ay si mismong DOH Secretary Herbosa ang nagsabi na napakaraming super health centers na dapat na itayo at sa halagang 400 billion pesos. Imagine, 400 billion pesos ang ginamit o ang budget ng gobyerno, pero yung 800 na super health centers, 300 lang ang nadiskubre nila, pero ghost health centers, no? Ibig sabihin, hindi gumagana. Nakatayo, mga bakal, o kaya may bato, pero walang laman, walang equipment, walang supplies, walang personnel. Paano naman maglilingkod yan sa pangangailangan ng ating mga kababayan samantalang kada araw maraming mamamayang Pilipino ang namamatay na hindi man lang nalalapatan ng anumang medical na lunas. Pero may perang inilaan. Pero saan napunta? Hindi ba? Nakaka-shock talagang dapat sana nagamit na ito sa pangangailangan ng mamamayan. Maraming ospital ang nagamit sana, no? Kaya aminado mismo ang DOH Secretary Herbosa na ito ay parang version ng flood control project sa DOH. Pero hindi sapat sabihin na meron silang corruption sa DOH. Dapat may managot, no? At hindi pwedeng maghugas kamay ang Department of Health na wala silang kinalaman dito kasi yung HFEP o yung Health Facility Enhancement Program na nilalaan ng pamahalaan ng national government sa DOH taon-taon, ito ay lump sum money. Noong araw pa, nagsabi na ang sektor pangkalusugan na ito ay red flag kasi pag lump sum money, ito ay mahirap ma-monitor at mahirap ma-account. At kaya ito na nga ang nangyayari sa atin. Kung lump sum money yan sa halagang 400 billion pesos, mayroon silang pananagutan sa mamamayan na i-account saan napunta ang pera. No? Kasi kawawa ang mamamayang Pilipino, lalo na ang mga kababayan natin, kagaya sa inyo, no? Ang daming nagkakasakit, lumalala ang sakit na hindi man lang nakikita ng doktor o kahit na sinong health worker o ng mga nurse, no? Hindi nakakainom ng gamot na kailangan nila o mga operasyon na kailangan nila, mga life-saving procedures, mga diagnostic procedures na kailangan ng mamamayan dahil wala silang pera. Dahil kailangan na natin i-admit na ang serbisyong pangkalusugan ay napakamahal pa din, no? Kaya makikita natin sa mga ospital, sa mga public hospital, madaling araw pa lang, 2:00 pa lang, na nakapila na sila sa ating mga public hospital. Bakit? Kasi may cut-off, no? May cut-off ang number of pasyente sa ating mga ospital dahil sa kakulangan ng health workers, dahil sa kakulangan ng serbisyo. Pero bakit? May budget cut ang National Health Budget ngayong taong 2025. May budget cut pa tayo ng 30 billion pesos. At ang pera ng PhilHealth, kinuha pa ng National Treasury yung halagang 60 billion pesos. No? At yung subsidy sa PhilHealth na 74.4 billion pesos for this year, hindi rin ibinigay. So, i-compute natin yun. Magkano ang total nun? 134 billion pesos. Diba? Ang kinuha nila sa budget dapat na ilalaan para sa kalusugan ng mamamayan. Kaya sinasabi namin na sa FNU na bago pa pumutok ang iskandalo ng flood control projects, ninanakawan na ng pamahalaan ang kalusugan dahil dyan sa mga nakita natin na paano nila kinukuha ang pera na dapat sana ay para sa serbisyong pangkalusugan. Tapos ganito pa yung nangyari. Kaya dapat lang na magkaisa ang mamamayang Pilipino para matigil na itong malalang korupsyon at masyadong garapal na korupsyon ng ating mga opisyal sa gobyerno na kasapakat ang mga ahensya tulad ng DPWH, no, na naging
nagresulta sa pagkawala ng buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. Oo. So, well, in fact, Mama, I would agree na yung sabi mo na medyo mahirap din dito sa amin kasi even sa Caraga region, we've tried on going to Davao or even Cebu City or even Cagayan de Oro sa ibang region na yan or even siguro sa Metro Manila just to avail yung mga gandang mga serbisyo ng government, yung mga tertiary hospitals na, ano? Pero kahit nga ambulance namin dito, ma'am, hindi nga libre pag itra-transfer ka o referral, di ba? Kawawa yung mga tao. So, agree ako dyan sa sinasabi mo, ma'am, na hindi lang flood control. Even sa inyo, sa health sector, may mga issues, may mga nakawan pa rin nagaganap. Tama, tama. Yung sa transportation pa lang napakahirap na, no? Halimbawa, ini-refer ang pasyente dahil walang serbisyo doon sa lokal na ospital. Kailangan magbayad ng pamilya at ng pasyente ng mismong transport. Eh magkano ang ambulance or anong transportation na vehicle na kailangan ng pasyente? Yan ay shouldered ng individual, hindi ng ating pamahalaan. Samantalang sila nagpapasasa doon sa pera natin kung saan-saan lang din nila dinala, no? In-enrich nila ang kanilang sarili, ang pinatabaan nila, ang kanilang sariling bulsa at yung kanilang pamilya, samantalang iyon ay pera ng masang Pilipino. No? Kaya dito sa mga sumasabog na revelations, yung mga expose, halos araw-araw meron tayong bagong nalalaman na kailangan maimbestigahan ng ICI kahit ang mismong Pangulong Marcos Jr. ay nadadawit na dito na sinasabi na nagkumpirma na siya ay may responsibilidad doon sa revelation halimbawa ng former congressman na Saldico sa kanyang video na nakumpirma na si Pangulong Marcos Jr. mismo ang may instruction kung saan dadalhin, i-deliver ang mga kickbacks nila, no? ng speaker ng House na si Martin Romualdez. Yan ay lumabas lahat sa video at expose ng dating Congressman Saldico. Oo. Ma'am, sa yan na mga punto, siguro i-disregard natin si Saldico. Yung pagperma ba, ma'am, ng Pangulong Bongbong Marcos sa GAA ay kinukonsider ninyo na isang responsibilidad, isang malaking responsibilidad at siya yung maituturo nating dahilan ng lahat ng ito? Kasi siguro, ma'am, from your point, ano yung tingin niyo dyan, ma'am? Oo, tama ka. Yun ang nakikita kong may malaking responsibilidad, no? Kasi yun ay kanyang tungkulin at kung ikaw ay pipirma, napaka-imposible naman na hindi mo yun wala sa knowledge mo. Dahil yun ay kailangan mong bususiin, no? Hindi ka naman pipirma sa isang bagay na hindi mo naiintindihan at wala kang knowledge. Kaya meron siyang malaking responsibilidad doon. Pero ano yan, ma'am, sa mga ginawagawang investigation, last time si Senador Lacson nire-reject na yung may papel ang meron Pangulo. Siyang twist na sinasabing impormasyon doon, hindi ba? Para sa akin, personal ko lang natingin, parang napaka-imposible, napakalaking halaga na kung 100 billion pesos yon na hindi mo yon malalaman, no? Napaka-imposible yata nun. Sige. And ito ang tanong ko na rin sa health sector. Drug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung take niyo dyan, ma'am? Dahil wala naman tayong personal na knowledge, hindi natin masasabi na kailangan. Pero kung gusto nating lumabas ang katotohanan, pwede ring gawin. Kung gustuhin lang niya, no? And, pero yung mga balikan natin si Saldico, yung bagong pahayag ni Saldico ngayon, First Lady Marcos,
For sure naman, ma'am, yung sa sinasabing bigas, sinasabing sibuyas, even sa isda, may control umano yung yan, part of the family of President Marcos. And yung mga healthcare workers natin, ma'am, yung mga nurses naman, kumakain naman siguro ng sibuyas at yung bigas, ma'am. Ano yung tingin nyo dyan, ma'am? Kung sila ang may control? Oh, yes. Yes, ma'am. Ayan, kaya nga sinasabi natin na hindi imposible na kailangan isama sa investigasyon. Okay. Kung sinasabi nila na sincero silang imbestigahan ang lahat, no? Dapat isama yon sa investigasyon ng ICI para malinaw at maging accountable lahat ng tao, lahat ng sangkot. Sinasabi nga natin, lahat ng sangkot ay dapat managot. Kaya hindi pwedeng hindi isama ng ICI mula kay Pangulong Marcos Jr. At iba pang sangkot na mga opisyal ng gobyerno. So may tiwala pa kayo, ma'am, sa ICI, even sa Ombudsman or Sandigan Bayan investigating this, ma'am? Hindi naman natin sinasabi na may tiwala tayong buo. Okay. Kasi si President Marcos Jr. din ang nagbuo, ang nag-form ng ICI. So, kailangan maging critical tayo, di ba? Kasi kung ikaw ang nagbuo ng isang bagay o body na iimbestigahan ang gobyerno mo, hindi ka naman makakaasa na hindi yan bias, no? So, kailangan ang tao maging vigilant, magbantay, at hindi tayo dapat pumayag na hindi makikita ang katotohanan dito. Dahil kailangan natin mapanagot. Hindi pwedeng ang makukulong lang ay yung sabi nila ay maliliit na isda. Yeah. Kailangan yung pinaka-tuktok, mula sa tuktok hanggang sa baba, ay dapat makita natin sino ang may gawa, sino ang may kasalanan, at dapat silang lahat ay managot. At hindi matatapos sa investigasyon or hindi matatapos sa nakulong lang dahil kagaya ng problema natin sa Napoles Scam na naimbestiga, napawalang sala pa in the end. Hindi ba parang grabe, anong accountability yan na pinagbabayad lang nila ng 300 milyon? Pinawalang sala mo nga ako, magbabayad pa ako. So, paano tayo makakaasa ng ganong klaseng hustisya? No? Dapat hustisya ng makatotohanan at hustisya ng taong bayan ang manaig. Hindi yung hustisya para lang sa iilan at favored politicians. No? Ma'am, kayo ma'am sa Filipino Nurses United, may ginagawa rin kayong mga rallies or mga ano yan ma'am, protesta ba? Actions, ano bang terms niyo dyan, ma'am? Noong November 21, kami ay lumabas sa kalye. Matagal na kaming sumasama, like noong September 21, tapos nitong November 21, which is part of the Black Friday protest, at meron kaming nabuong formasyon na kasama ang FNU sa Nurses Against Corruption na binubuo ng iba't ibang nurses sa maraming ospital, public at saka private hospitals na concern dito sa issue ng corruption at nananawagan din na lahat ng sangkot ay dapat managot, ikulong ang lahat ng mandarambong. Kasama namin ang mga estudyanteng pangkalusugan, yung Health Students for People's Health. Dito sa E. Rodriguez sa Quezon City, kami ay naggawa ng human chain. At sa tulong din ng Episcopal Church in the Philippines at ng mga faculty sa Trinity University of Asia, kami ay nag-conduct ng isang protesta at rally dito at nagkaroon kami ng program. At tuloy-tuloy pa yan. Mula sa umaga, mula nung umaga ng Biyernes ay meron din kaming protesta doon sa harap ng Department of Health.
And At sasama din kami sa linggo, sa November 30. Kasama namin ang iba't ibang organisasyon. Ito yung tinatawag na Baha sa Luneta 2.0, Protestang Bayan kontra Kurakot, November 30, alas 9 ng umaga sa Luneta. So yung panawagan pa rin na lahat ng sangkot ay dapat managot, ikulong ang mga kurakot at lahat ng mandarambong. At kaya nag-iimbita rin po tayo sa ating mga kababayan na sumama dito sa pagkilos sa November 30. At sana meron din kayong counterpart dyan o version dyan sa inyong lugar sa Butuan at Caraga. Oo, so siguro ma'am, baka may hindi ako natanong na gusto nyo ring ipaabot para sa ating mga tagapakinig, especially ma'am dito sa Caraga region, ma'am. Siguro ang masasabi ko na lang po ay sana magkaisa tayo, mamamayang Pilipino, kaming nandito sa Maynila at dyan sa inyong rehiyon sa Caraga, na tayo ay patuloy na magsalita, magprotesta, pumunta sa kalye, ipakita natin at iparamdam sa pamahalaan na tayo ay nagbabantay at tayo ay hindi natutuwa at tayo ay galit na dito sa nangyayaring matindi at malalang korupsyon at pandarambong ng ating pera ng bayan. Dahil tayo ay sobra na ang kahirapan, pero iilang tao sa pamahalaan, kasapakat nilang mga kontraktor ang gumagamit ng pera ng taong bayan para sa sarili nilang interes, para sa kanilang pagyaman at sa kanilang pananatili sa pwesto. Kaya kailangan din sa susunod na darating na national election sa 2028, dapat wag na nating iboto ang mga political dynasties, no, yung mga dinastiya, mga dati ng pamilyang nandyan sa pamahalaan, dahil kailangan natin ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Palitan na natin ang sistema ng korupsyon. Kailangan merong tunay na pagbabago para naman ang ating buhay ay umunlad, meron tayong tunay na pag-unlad sa ating buhay at mamuhay naman ng may dignidad ang mamamayang Pilipino. Masyado nang kulelat ang ating bansa, no? Kumpara sa ibang mga neighboring countries natin na umusad na ang kanilang ekonomiya dahil meron silang matinong pamamahala, may good governance, although hindi naman natin sinasabi na iyon ang lamang ang solusyon. Pero napakalaking bagay kung ang ating mga nasa gobyerno ay makatao at matino at sinserong tumulong sa ating kapwa Pilipino. Oo. And ma'am, pahabol reaction yun ma'am kasi parang challenge din sa this administration yung pahayag ng Estados Unidos regarding sa mga nurses ma'am na hindi na ituturing na mga professionals ma'am. Oo, yung nabahala tayo sa bagong balita na sinasabi na inalis ang nursing profession sa listahan ng US Department of Education bilang professional degree. Hindi tayo sang-ayon dito at tayo ay umaangal din at gusto nating ipahayag ang ating hindi pagsang-ayon dahil ito ay may implikasyon doon sa una, magkakaroon ng limitasyon sa access sa nursing graduate students loans at lalo silang magkakaroon ng problema sa paghihiram ng pera para magkaroon sila ng advancement sa nursing career nila. Nabawasan ang kaya nilang hiraming pera dahil sa federal law ay nagbawas ng budget para dito. Pangalawa, ito ay magkakaroon ng epekto doon sa healthcare na pwedeng ma-access ng mamamayan doon sa US. Pero sinasabi natin na most affected dito ay yung people of color at kasama dito ang mga Pilipino, mga PhilAms, dahil sila ang walang access sa healthcare na quality at abot kaya or mura kasi nagbawas na rin ng subsidy o budget ang US government sa
pamamagitan ng batas na pinirmahan ni Pangulong Trump. Kaya sinasabi natin, ang FNU ay kaisa ng mga nurses sa US, mga Amerikanang US at mga PhilAm nurses sa US na tayo ay hindi pumapayag na maalis ang nursing profession sa listahan ng professional degrees. Dapat ibalik nila para nandun manatili ang suporta at subsidy ng US government sa mga nurses na nais manghiram ng pera para maka-advance nursing studies at syempre hindi mabawasan ang nursing care sa most in need na areas doon sa US. Oo. So, sila rin ang mawawalan, ma'am. Kasi kayo po ay nagpe-play ng vital part sa US healthcare system. Malaki yung contribution ninyo, yung mga nurses for patient care, overall healthcare landscape nila. So, they will be affected of this, di ba? At sinasabi nga na ang nurses ang backbone ng healthcare system, mapa sa US at mapa sa Pilipinas. Napakalaki ng ginagampanang role ng mga nurses, pero hindi tayo binibigyan ng sapat na kalinga at atensyon. At ngayon, yung deklarasyon na inalis sa listahan ng US Department of Education, ang nursing profession sa professional degree, ito ay pag-disincentivize sa mga nurses na gustong mag-pursue ng advanced nursing studies. Tulad ng mga gustong magturo as faculty para magkaroon ng magtuturo sa mga nursing students, para dun sa mga nurse specialists like nurse anesthetist, doon sa magpupursu ng public health care, yung magpo-provide ng home care. No? Sino ang mababawasan? Mawabawasan ng healthcare ang mamamayan ng US na doon sa most remote and underserved areas. So kailangan nilang ibalik ang nursing profession sa listahan ng professional degree programs. Sige, Ma'am Jocelyn, ma'am. Maraming salamat talaga, ma'am. Daghang salamat sa time na ibinigay niyo po sa amin dito sa Bombo Radio, at especially sa ating mga tagapakinig na nakikinig at viewing sa ating Facebook Live at YouTube channel by this time po. Sana po, ma'am, sa susunod makakasama rin kayo namin, ma'am, sa mga reaction niyo at komento. Again, ma'am, salamat po. Salamat. Daghang salamat din sa pag-imbita. Magandang gabi. Mayong gabi. Ma'am Jocelyn Andamo, mga kabombos sa Filipino Nurses United. Siya ang Secretary